Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ngayong araw po na ito ay Huwebes naman. Kaya ito na ho ang ating panahon na magkaroon ng isang oras na programa sa radyo para ho may hatid namin sa inyo ang lahat ng pinakabago at makabuluhang impormasyon na ukol sa aming pagtataguyod ng iba't ibang proyekto, ng iba't ibang programa at iba't ibang aktibidades sa Ministry of Human Settlements and Development, the housing arm of the BARM. Ayan. Ito po ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And aside from that, the housing and human settlement projects, meron din po tayong regulatory at technical assistance. So ito ho ang pinakamandato ng Ministry of Human Settlements and Development. Ngayon po ay ika-29 sa buwan ng Hunyo taong 2023 at ika-11 sa buwan ng Dhul-Hijjah 1444 sa ating Hijri calendar. At ito na po ang ating ika-124 na episodyo o 124th episode ng ating programa. At syempre, ngayong araw na ito ay live niyo po kayong mapapanood sa aming Facebook page. At yan ay ang Ministry of Human Settlements and Development-BARM. Yan po ang ating official page. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-follow o hindi niyo pa nakiklik, napupush yung ating push, no? Ang ating like button, kayo po ay aking iniimbitahan na maki-join sa amin na mga followers po ng ating Facebook page para ho mas malawak pa ang maabot ng ating pamamahagi ng impormasyon. Ayan, as much as we can, gusto namin maging transparent sa lahat po ng aming implementasyon sa MHSD BARM. At ngayon, kasama pa rin po natin ang ating mga kabalay, ang ating mga homecaster na kasama ho nating nagbabahagi nitong mga impormasyon na kailangan niyong malaman mula ho sa MHSD. Narito po mula sa aking, parang hindi na ho kanan ngayon, sa gitna. Gagawin kanan yan. Gagawin kanan. Okay. Nandito ang ating kabalay. Narinig po ang kanyang boses. Nandiyan po si Kabalay na Ria. Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. Isang magandang araw po sa ating lahat. At belated or Eid Mubarak sa lahat na nag-celebrate or nag-observe sa ating nakaraang Eid Ladha. Ayan. Napakaganda ng greetings ng ating kabalay na si Ria. Tama ho ang kanyang sinabi, kahapon lamang nagdiwang ang buong Bangsamoro at ang buong mundo ng Eid al-Adha. Okay? Yan po ang isa sa ating pinaka malaking araw, no, na ipinagdiriwang ng kamusliman sa buong mundo, hindi lang po sa Bangsamoro, hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi sa buong universe. Ayan. At Eid Mubarak po sa lahat ng ating mga kabalay dyan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, at sa lahat ng ating mga kababayang Bangsamoro especially. And from Ria's Corner, let's now
go to Hamsari's Corner. Ang ating kabalay at homecaster na si Hamsari ay nakaantabay pa rin. Nandito pa rin po kasama natin, kabalay na Hamsari. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam and warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Ma'am Sari Kabalay Nari. At good morning po sa ating lahat, especially sa ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programa. At Eid Mubarak po sa lahat ng ating mga kapatid sa mga kabangsamoro. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Masya Allah. Kahit napagod ho itong mga nakarang araw, ang ating mga kabalay, ang ating mga homecasters, talaga naman po hindi nawawala ng enerhiya. At yan po, bakit kaya hindi nawawalan? Dahil ganadong-ganado po kami, motivated na magatid sa inyo ng mga impormasyong dapat yung malaman mula sa MHSD. At ngayong araw ho na ito, as usual, 1 oras ho magtatagal ang ating programa. At kabilang ho sa highlights ng ating program ngayong araw na ito, of course, ay ang ating MHS Discusses. At ngayong araw na ito, ang ating topic, talaga namang napaka-timely ng ating topic ngayon dahil yan ay the essence of Hajj. At ang ating resource speaker ay nakapanayam po ng ating kabalay na si Ria. At yan po ay inyong mapapanood, mapakikinggan mamaya ho sa ating MHS Discusses portion. Kabalay na Ria, sino ba ang iyong nakapanayam para sa ating MHS Discusses? Yes, ang ating guest mamaya na ipapakilala rin ni interview, Ria, ay mula sa Bangsamoro Darul Ifta. Isa po siyang Bangsamoro jurist. Makakasama po natin mamaya pag-usapan ng The Essence of Hajj. Kasama si Sheikh Usman O. Al-Hamid. Okay, so that's so exciting. Mamaya ho, maririnig natin. I'm sure kayo po ay gustong-gusto nang malaman kung ano nga ba ang esensya nitong Eid al-Adha, itong Hajj natin. Nako, marami kayong mga katanungan na masasagot ng panayam na ginawa ko ng ating kabalay na si Ria. Mamaya po yan. Pagkatapos ng ating balitaan, pagkatapos ng ating IPH at ng ating HSF. Okay? Sa ngayon ho, pakinggan natin ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan project. Narito ho, panoorin natin. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip.
Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At yun po ang ating paalala regarding our housing loan projects na sa ngayon po ay maraming inaayos ang ating opisina para ho may handa sa ating nalalapit na awarding ceremony. Pinakamahalaga po yan dahil nga ang toong accomplishment is kapag may mga housing units na po tayong na-award sa ating mga applicants na papasaho sa ating screening para sila ho ay maging beneficiary na, maging natin sa ating housing loan projects. At yun po ang 9 requirements na lagi pong kadalasang dapat na isumite, dapat po i-comply ng ating mga applicants para sa ating housing loan projects. At ngayon po, tayo na ay dumako sa ating balitaan ngayong 124th episode ng ating programa MHS Delivers ngayong June 29, 2023 at the 11th of Dhul-Hijjah, 1444 sa ating Hijri calendar. Para sa ating headlines ngayong araw na ito, mga pamilya ng mga martir sa SGA ng BARM at tumanggap ng mga disenteng bahay mula sa MHSD. Ikalawa sa ating headlines, mga pamilyang walang tahanan sa Balobo masayang nakatanggap ng housing units mula sa MHSD at LGU Lamitan City. Ikatlong headline natin, MHSD na kumpleto ang ikatlong sesyon ng meal workshop sa Smiler kasama ang CRS. At ang ikaapat at uling headline ngayong araw, MHSD nakibahagi sa paghahanda para sa nalalapit na Nutrition Month celebration sa BARM. At sa detalye ng ating unang balita, mga pamilya ng mga martir sa SGA ng BARM tumanggap ng mga disenteng bahay mula sa MHSD. Narito ang ating kabalay at homecaster na si Ria. Matapos ang ilang taon ng paghihintay ng naghihirap, 50 benepisyaryo ng mga pamilya ng mga martir at dating mandirigma ang nakatanggap ng mga konkretong housing units na magsisilbing permanenteng tirahan nila matapos igawad ng MHSD ang 50 resettlement housing units sa Buricain, Pigkawayan ng BARM Special Geographic Area o SGA sa North Cotabato noong ika-20 ng Hunyo 2023. Sinabi ni Abdul Kadir Zailo na Alon, isa sa mga benepisyaryo na sa kanyang mga taon ng paninirahan sa barangay, hindi pa niya nasaksihan ang anumang proyektong pabahay na ipinatupad sa lugar hanggang sa naitatag ang BARM. Nararamdaman namin ngayon ang tunay na kabutihan ng gobyernong Bangsamoro sa aming lugar. Lubos kaming nagpapasalamat sa BARM sa pamamahala nito dahil marami na kaming napansin at nararamdaman ng mga interbensyon na pinalawig na nila. Sinabi ni Alon na karamihan sa kanila bilang mga benepisyaryo ay nawalan ng kanilang mga magulang at asawa sa pakikibaka para sa hustisya sa Bangsamoro na naninirahan kasama ang kanilang mga miyembro ng pamilya na nagsisiksikan sa isang sira-sirang bahay na may sirang bubong kung saan tumutulo ang tubig ulan. Ang seremonya ng paggawad ay pinangunahan ni Senior Minister Abunawas Von Alhak Maslamama na kumatawan kay BARM Chief Minister Ahod B. Ibrahim. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pasasalamat at binati si Ministro Hamid Aminuddin D. Bara dahil ang MHSD ang unang nag-turnover ng mga bahay sa mga pamilya na naturang barangay. Ibinahagi niya ang kanyang linya para sa kapayapaan na ang tunog at kapangyarihan ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon ay mas malakas at makapangyarihan kaysa sa tunog ng pagpapaputok ng baril na nagbibigay diin na kung wala ang negosasyong pangkapayapaan, wala ang mga proyektong tulad ng sa MHSD.
Pinayuhan ng Senior Minister ang lahat ng stakeholder lalo na ang mga benepisyaryo na tiyaking sila ay out of blame o hindi masisisi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng paraan at estratehiya pang makapag-ambag sa sustainability at progreso ng proyekto. Sinabi ni Ministro Bara na ang Resettlement Housing Village ay tatawaging Darussalam upang ipakita na talagang may kapayapaan at mararamdaman ito ng mga tao. At dineklara niya na ang paggawad ay ang kauna-unahan sa mainland. We are rebuilding peace by rebuilding houses. Ito ang aming praktikal na pagpapahayag ng sinabi sa amin ng Chief Minister na moral governance at ito rin kung paano namin ipahayag ang aming pananagutan hindi lamang sa gobyerno ng Bangsamoro kundi sa mga tao, mga mujahidin na nag-alay ng kanilang buhay at sa gobyerno ng Pilipinas at ang mga Pilipino, wika ni Ministro. Ipinaalam naman ni Director General Ismael W. Ibrahim sa mga benepisyaryo at opisyal na pagkatapos makumpleto ang bahay na pinunduhan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF, susundan ng Ministry ng Subdivision Road Network, solar lights at perimeter fence na may entrance arc kung saan ipinakita ng mga benepisyaryo ang kanilang pagkagalak bilang tugon. Ang programa ay dinaluhan at sinuportahan din ng mga opisyal mula sa LGU Piggawayan, BTA, SGADA, PPDA, Philippine Army, CCCH, at lokal na pamahalaan ng barangay. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joyria Bintemeran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga pamilyang walang tahanan sa Balobo masayang nakatanggap ng housing units mula sa MHSD at LGU Lamitan City. Mga biktima ng sunog at kalamidad, ilan lamang sila sa 50 masasayang benepisyaryo ng housing unit sa Barangay Balobo na ginawaran ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARN at ng lokal na pamahalaan ng Lamitan City sa Basilan noong Hunyo 22, taong 2023. Ang awarding ceremony ay bahagi ng makabuluhang highlights ng pagpapatupad ng construction of 50-unit resettlement housing project na may land development o improvement at pinunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB. Sinabi ni Ministro Hamid Aminuddin Bara na ang aktibidad ay isang pagpapahayag ng inisyatiba at dedikasyon ng ministry sa pangangalaga ng kapayapaan. Ngayong ang rehiyon ay may pamahalaang nangangalaga sa mga tao at inclusive sa mga serbisyo nito, sino man at anuman ang mga patanggap na benepisyaryo. Kapag may giyera o kalamidad, ang mga bahay ang unang naapektuhan at isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagpapatayo muli ng mga bahay, wika ng ministro. Marami pang proyektong darating at ngayon ay masaya kami at nagdiriwang kami kasama ninyo, wika niya sa mga benepisyaryo. Samantala, binigyang diin ni Honorable Mayor Roderick Furigay ng Lamitan City na ang bawat isa ay karapat-dapat na magkaroon ng ligtas at komportableng lugar na matatawag na tahanan at ipinabot niya ang kanyang pasasalamat sa MHSD at sa buong gobyerno ng BARM sa tulong na natanggap. Minamarkahan natin ang simula ng isang bagong kabanata para sa mga pamilyang ito na nawalan ng kanilang mga bahay dahil sunog at mga kalamidad, pahayag ng alkalde. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Deputy Minister Aldin Asiri na ang programa ay produkto ng pagtutulungan sa pagitan ng mga stakeholders. Nararamdaman na natin ngayon ang mga serbisyo ng gobyernong Bangsamoro at habang nasasasihan natin ang tagumpay na ito, patuloy tayong magtulungan upang bumuo ng mas magandang bukas. Dagdag pa ni Deputy Minister Asiri. Ibinahagi ni Director General Ismael Ibrahim na hindi kailanman nagkamali ang MHSD sa pagbibigay ng 50 housing units sa Lamitan City at dapat magpasalamat ang mga benepisyaryo dahil maswerte silang napili mula sa milyong mga tao sa naturang lungsod.
Sa ngalan ng kanyang mga co-beneficiaries, si Rujane Fernando ay nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa MHSD, sa BARM at sa LGU ng Lamitan City sa pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pinakakailangang mga bahay na matagal na nilang inaasam. Ang aktibidad ay inorganisa at pinangasiwaan ng Housing and Human Settlement Division o HHSD ng MHSD sa pagkipagtulungan ng LGU Lamitan City at ng MHSD Basilan Provincial Office. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad at pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. Samantala, para sa ating ikatlong balita ngayong araw, MHSD na kumpleto ang ikatlong sesyon ng meal workshop sa Smiler kasama ang CRS na nagbabalik Kabalay na Ria. Nakumpleto ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang pangatlong session ng Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning o MEAL workshop ukol sa Simple Measurement of Indicators for Learning and Evidence-Based Reporting, ang SMILER, kasama ang Catholic Relief Services, ang CRS, na ginanap sa Avior Hotel, General Santos City noong ika-20 hanggang ika-22 ng Hunyo ngayong taon. Kinilala ni Yasser S. Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division ng MED, ang kahalagahan ng buong suporta ng ministry sa paglikha ng meal system. Ang mga workshop na ito ay hindi lamang responsibilidad ng MED, kundi ng lahat ng mga dipisyon at seksyon dahil lahat ay may pananagutan at responsable sa mga proseso ng ministry. Ang lahat ng mga input ay isasama at kakatawan sa bawat dibisyon at seksyon ng ministry, wika ni Chief Mama sa kanyang pambungad na pahayag. Mahalagang unahin natin ang monitoring at evaluation dahil bagong likha ang ministry at kailangan nitong itatag ang sistema para matiyak ang epektibong paggawa at pagsasakatuparan ng mga programa. Ito ay kasing halaga ng pagpaplano at pagpapatupad tungo sa pagkamit ng mga layunin ng organisasyon, lalo na sa pagtatatag ng check and balance, dagdag pa niya. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng MHSD ay lumahok sa mga plenary type workshops na pinangunahan ng mga kawani ng MED at ng mga kinatawan ng CRS. Ibinahagi ni Aiko Jane De Rosa, CRS Meal Officer, na ang aktibidad ay magiging huling installment ng Smiler Sessions na nagtatampok kung paano ang lahat ng nilalaman, impormasyon at mga datos na kailangan upang gawin ang meal system ay maibibigay at maisasama sa Session 3. Nilinaw niya na kahit na magiging huling Smiler session ang aktibidad, ang meal system ay patuloy na sa ilalim sa refinement base sa inputs mula sa top management ng MHSD na magsasagawa ng strategic workshop ukol sa sistema na nakatakda sa buwan ng Hulyo. Kabilang sa mga workshop na isinagawa sa 3 araw na aktibidad ang review of the latest indicators, development of the monitoring and evaluation framework, completion of the framework, drafting of the stakeholders communication plan, creation of the feedback mechanism, at drawing the data flow map. Binigyang diin ni Adrian Badiable, CRS Meal Program Manager, na ang pangunahing layunin ng aktibidad ay tingnan sa isang proseso kung paano malilikha ang pangunahing sistema. Nagsimula tayo sa pagmumuni-muni kung ano ang kasalukuyang mga gagawain. Sa pamamagitan ng mga workshop session, nakuha natin ang mga paunang ideya kung paano gagawin ang pagpapabuti. Ipagpatuloy natin ang pagtutulungan. Matuto mula sa isa't isa dahil sa matagal ng proseso natututo tayo mula rito gaano man kaliit. Wika ni Manager Badiable sa kanyang pangwakas na mensahe. Kasama ni Officer De Rosa sa pamamahala ng mga workshop si Bay Maruds S. Ibrahim, CRS Senior Program Officer. Sinimulan ng CRS at ng MHSD ang kanilang formal na makikipagtulungan noong 2022 sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Understanding na pinalawig para sa isa pang taon hanggang 2024 para sa pagpapaunlad ng Human Settlement Management Manual na naglalayong bumuo ng pamantayang pamamaraan para sa pagpapatupad ng mga proyektong pabahay at resettlement sa Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang iyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintimran Muhammad, nag-uulat.
Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, di nakibahagi sa paghahanda para sa nalalapit na Nutrition Month celebration sa BARM. Lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa Regional Nutrition Committee o RNC meeting na ginanap sa Crane Cuisine, Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City noong Hunyo 19 bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Nutrition Month sa Bangsamoro. Bawat miyembro ng komite o mga kalahok ay nagbahagi ng mga commitment sa ngalan ng kanilang ministry, agency o office para sa kanilang mga aktibidad na isasagawa sa buong buwan ng Hulyo para sa Nutrition Month na may temang Healthy Diet, Gawing Affordable for All. Sinusuportahan ng ministry ang nalalapit na Nutrition Month celebration. Magkaisa tayo sa ating commitment na tiyakin ang mga masustansyang pagpipilian ay abot kaya ng bawat pamilya, anuman ang kalagayan ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa abot kaya kapakipakinabang ng mga pagpipilian, maaari nating bigyang kapangyarihan ang ating komunidad na unahin ang kalusugan at kagalingan. Sama-sama nating baguhin ang anyo ng ating rehiyon bilang isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring yakapin ang isang nakapagpapalusog at abot kayang dieta. Wika ni Bay Shahanitan, RN, MHSD RNC Focal Person. Ang MHSD ay lalahok sa ilang mga aktibidad para sa Nutrition Month sa buong Hulyo na magsisimula sa fun run sa Hulyo 3 na sinusundan ng opisyal na paglulunsad sa Hulyo 10 at ng iba pang aktibidades. Tampok din sa pulong ang pag-aproba ng 3 BARM resolutions hinggil sa RNC. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad ang pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan po ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw na ito. Ito po ang ating 124th episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayon po ay ika-29 sa buwan ng Hunyo at ika-11 sa buwan ng Dhul-Hijjah 1444 sa ating Hijri calendar. Sana po marami kayong napulot mula sa ating mga balita na mga impormasyong magsisilbing makabuluhan para sa inyo, para kayo po ay hindi mahuli sa lahat ng mga bago at pinaka-importanteng impormasyon mula sa MHSD BARM. At tayo po ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala para po sa ating IPH at ang ating HSF. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Okay, at yan po ang ating paalala para ho sa ating mga resettlement housing projects across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula po yan sa ating mainland, ang probinsya po ng Maguindanao, ng Lanao del Sur, at of course, ang Special Geographic Area o SGA na ngayon po ay tinatawag ng SGADA dahil na pagpatuloy po yan ng DA, Special Geographic Area Development Administration, SGADA. Okay? At yan po, meron po tayong higit 2,000 housing units
na kinukumpleto sa buong Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong taon na ito. And hopefully, next year, madalagdagan pa po yan ng almost 2,000 units kapag ang ating pong budget proposal ay naaprubahan ng MFPM. Yan, hopefully, para po mas marami tayong maipatayong mga housing units dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. At this point, tayo ay dumako na sa ating, ano ba ang ating inihintay? Ang ating IPH without O. Okay? Narito po ang ating kabalay na si Ria para ihatid sa atin ang ating trivia. Ngayong araw na ito, ano nga ba ito, kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At bago po tayo lumako sa IPH, paalala lang po namin na sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, numerong 0955-799-4778. At kapag kayo po ay napiling panalo, kapag first time winner po kayo, hingin po namin ang inyong pangalan, edad, address, anong trabaho nyo, kung wala, sabihin nyo lang wala, kung ano ang SIM network ninyo, Globe, TM, TNT, Dito, kasi para maproseso namin ang inyong napanalo ng 100 peso load. Kung hindi kayo makareply ng mga detalye na yon bilang first time winner, posibleng ma-cut off po namin ang inyong napanalunan at ipasa sa iba. And with that, ang ating IPH ngayong araw na ito ay sponsored ng ating Gender Responsive Training Workshop. Gender Responsive Service Delivery Training Workshop headed by our Gender and Development Team at ilang mga special facilitators na hindi ko na isip na silang gawing facilitators. That's for the improvement and further anong tawag dyan? Further fine-tuning. Ayan. Alam mong dumaan na sila sa GAD kasi ngayon naging facilitators na sila. At gumaling sila, kabalay na Ri. Talaga namang sa box. Great decision making there sa mga pinili nilang tao. It was fun. Maganda. Yes. It was a fun training. That's right. With that, ang ating trivia sa araw na ito ay tungkol sa kantang The Impossible Dream. Ay, Impossible. Napakagandang kanta niya, Ma'am Sally at Kabalay na Ri. Konting sample naman, Ma'am Sally. Pagkantayin natin si Ate Sally. Pero nakasample na ako. Hindi namin narinig si Kuya Hamsi ba? Hindi ko pa narinig, Ma'am Sally. Wala pa ako sa gender and sensitivity training. The Impossible Dream. Ayan na naman siya, Fanny. Ininterrupt mo na naman siya eh! Wala na. Nag-mute na siya. Yun na siya. What is the Impossible Dream, kabalay na Ri? Okay, try natin mabilis ang Impossible Dream na trivia. Ang Impossible Dream ay isang kanta na ginamit sa award-winning animated video na ginawa noong 1983 na may walang hanggang mensahe. Ang video ay kumukuha ng mabangis na nakakatawang tingin sa isang problema na kinakaharap ng mga kababaihan sa lahat ng dako. Ang dobleng kargada ng isang full-time na trabaho at pagiging isang may bahay. Right. Sali makarelate Makarelate 1,000%. Mukhang napanood na natin yan sa bawat gender and development training natin. Yes, we have. Courtesy of our our VIP, our MVP resource speaker, Riza Abbas. That's right. He's a wonderful resource speaker. Always, every God training na siyang covered. Pinapa-play niya ang Impossible Dream animation. Na yes, balay na Ri. Anong tawag dito tungkol sa isang pamilya. So, pinapakita lang ang buhay ng isang pamilya. Doon sa pinapakitang animation na yun, nakikita na nanay ka na, nagtatrabaho ka pa, binabantayan mo ng mga anak mo, binabantayan mo pang asawa mo. At iba pang... Ano yung binabantayan ang asawa? Diba? Ibang pagbabantay na yung Kabalay na Ri. Ano bang tamang term? Ako yung mahina yung Tagalog niyan. Actually, tawag dito, ang asawa ang panganay na anak.
Isa rin niya sa inaalagaan actually. Inaalagaan! There we go. Inaalagaan mo ng anak mo, inaalagaan mo pang asawa mo, and then ginagaya pa ng mga anak mo kung anong ginagawa mo base sa kasarian nila. So yung anak mo babae, That's ginagaya right. niya yung ginagawa mo. Anak mong lalaki, ginagaya niya yung ginagawa ng tatay, etc. Isa siyang point lang sa realidad na maraming ang humaharap sa kanya. Alhamdulillah, wala pa ako. And Okay. and ang ending niya is na question mark lang, imposible nga ba ang panaginip na baka pwedeng tulungan natin ng isa't isa at hindi lang isang tao ang naga-shoulder ng lahat ng trabaho na yun. And Kabalay na Ria, I Yeah. think hindi imposible yun dahil sa mga commitment na sinabi ng ating mga participants ng mga lalaki sa ating God Responsive Service Delivery. Sana to pa rin nila ang kanilang commitment. Di ba? Shout out, kumusta ang Eid ninyo? Tinulungan nyo rin ba mag-ready ng breakfast ng inyong mga asawa? Oo, yun na yung katuparan ng inyong commitment initial. Exactly. And with that, yun na po ang ating IPH. Chakran sa pakikinig. And without further ado, sa sunod nating segment. Ayan, maraming salamat Kabalay na Ria sa ating trivia ngayong araw na ito about the Impossible Dream. At hindi po yan yung kanta na Impossible Dream na kinanta po ng inyong lingkod, Char. Kinanta ni Jonah. Hindi po yan. Pero, yun yata yung naging background music ng video na yun, Kabalay na Ria. Di ba? Tadam, tadadadadam, mga ganon. Ayan. Instrumental, wala siyang lyrics. That's right, walang lyrics. And from our IPH, let us now go to our HSF, courtesy of our Kabalay at Homecaster, si Hamsari. Ano ba ang kanyang madaliang HSF ngayong araw na ito? Kabalay na Hamsari? Maraming salamat, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Your Best Health is Your Greatest Wealth, atin naman pong pag-uusapan ngayong episode ang mga di dapat gawin kapag tayo ay nasa maraming tao or nasa crowded event. Sa ating mga nakaraan na episodyo, ating tinalakay ang mga dapat gawin kapag tayo ay nasa maraming tao or nasa crowded event. Para naman po sa ating episode ngayong araw, ating pag-uusapan ang mga di dapat gawin kapag tayo ay nasa crowded event or nasa maraming tao. Para naman po sa ating episode ngayong araw, tayo magbibigay ng 4 na tips na di dapat gawin kapag tayo ay nasa maraming tao. Una, ang pag-disregard ng safety instructions. Napakahalaga po ang pagsunod ng mga safety instruction. Ang pagsasawalang bahala sa mga ganitong alituntunin sa kaligtasan ay nagresulta ng matinding trahedya. Ito po yung pinaka-basic na dapat po nating alamin at isaulo ang pagsunod or ang hindi natin pag-disregard sa mga safety instruction. Dahil napakalaki po ito ng tulong sa atin kapag tayo ay nasa malaking event or nasa crowded event, place. Pangalawa, engaging in aggressive and violent behavior. Ang pagiging kalmado at pagkakaroon ng disiplina sa pag-uugali ay napaka-importante sa isang crowded event or sa isang okasyon. Iwasang sumali sa isang anumang gawain na hindi nakakapagdulot ng di maganda sa karamihan tulad ng physical na alitan. Parati nating isipin ang karamihan bago tayo gumawa ng ating mga aksyon. Pangatlo, disrupting the flow of the event. Iwasan na ikaw ay makabala sa daloy ng isang event or sa isang programa or sa isang kaganapan sa pamamagitan ng pagharang mo sa mga daanan na dinadaanan ng isang mga nag-organisa ng isang event. At panghuli, ang pagwawalang bahala sa personal na kalinisan. Ang pagiging malinis at pag-iwas sa sakit ay napaka-importante pa rin. Dapat natin ito iunang priority kahit saan man tayo, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa mataong lugar. Dapat nating i-priority ang ating kaligtasan and always observe social distancing. Maganda parati nating isanitize ang ating mga sarili, magdala ng alcohol, face mask kung maaari, huwag tayong magkumpiyansa. At dahil kakatapos na ng ating Eid al-Adha at panigurado na marami naman pong mga social gatherings ang mangyayari or magtitipon-tipon ng ating mga pamilya, so always think our health and safety before tayo sumali sa anumang event or anong programa na ating sasalian. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Your best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Amsari Pala. Yay!
Masya Allah, maraming salamat Kabalay at homecaster na Hamsari sa iyong HSF portion. Ngayong araw na ito para sa ating 124th episode ng ating programa. Ayan. So wag mong pag-grand entrance sa ating mga event na makakaabala ho sa flow ng bawat isinasagawa hong program or event. At lagi pa rin natandaan, huwag masyadong feeling close. Dapat po may distansya pa rin. Ayan. Kailangan pa rin natin mag-ingat kahit na wala gaanong balita tungkol ho sa COVID-19. Hindi ho dapat magkumpiyansa ang bawat isa ho sa atin. Okay? So yan ang ating... At di lang naman po COVID-19 ang ating iniiwasan. Marami pa rin mga sakit na nakukuha sa physical na interaksyon sa isang tao, Ma'am Sally. That's right. Nandiyan na po yung ating common flu. Nako, madali mo makapitan ng virus na yan. So, kailan ako? Shoutout sa cosplay contest sa City Mall nung 25. Bakit? Nagdikit-dikit ba? Ano, may event lang doon. Maraming tao. Wow. Nanood ka Ria. Unfortunately, no. Nasa God training ako. Pinadala ako doon. Oy. Nanisip pa. Alam mo, sinasabi ko lang kung wala ako dito, nanood ako ng cosplay contest. Ay, bakit ba rin? If there is a chance, ikaw ba ay mag-cosplay? No, manood lang. And which character are you? Which character are you? Ay, ilang characters ang pwede kong i-cosplay sa lagay ng religion natin. Ay, nako. Ilang character ang... Go, never mind. Maraming babae kagabalay na Ria. Pag siya ay nag-cosplay. Alam mo ang mga damit ng babae sa anime? Nakailan yung taas na nanood ka ng anime? Kaya ano nga ito kabalay na Ria, ang Fushigi Yugi ba yung anime? Yes. Easy So, yan. yung... Alam mo anong taon na-release ang Fushigi Yugi? Wag na. Okay, sige. At dahil dyan, marami na ho tayo mga pasakalye. Para ho sa ating IPH at HSF, maraming salamat kabalay na Ria at kabalay na Hamsari. Marami kaming nakuhang mahalaga, magkabuluhang mga impormasyon mula ho sa ating sharing ngayong araw na ito. At dahil dyan, immediately tayo po ay mag-proceed na sa ating MHS Discusses kung saan nagkapanayam ng ating kabalay na si Ria ang Bangsamoro jurist ng Bangsamoro Darul Ifta na si Usman Alhamid para ho sa ating napakagandang topic ngayon, napaka-timely, kahapon lamang isinagawa ang Idul Adha prayer. At bakit nga ba isinasagawa? No? Bakit meron tayong Idul Adha? Ang ating topic ngayon ay the essence of Hajj. At narito ang naging pagkipanayam ng ating kabalay na si Ria, kasama ho si Bangsamoro jurist Usman Alhamid. Panoorin po natin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa segmentong MHS Discusses ng ating MHS Delivers Radio program. Ako pong inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad at kasama po natin ngayon sa ating talakayan pag-uusapan ang essence of Hajj. Siya po ay Master of Public Administration and Islamic Management graduate sa Regional Madrasa Graduate Academy at kasalukuyan ay Islamic jurist sa Bangsamoro Darul Ifta. Ang kasama po natin ngayon sa MHS Discusses natin ay walang iba kundi si Sheikh Usman Omar Alhamid. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantag sa question na niya. Pagpaganayan na ningan ini definition atau kapagagi atau kapagumra. Pagpaganayan na niya pito kapagagi. Nakaparangi ro sa Makkatul Mukarramah. Saya ni ito nanduwa kapani haji atau kapagumra sa
uman mayaba bulan-bulan. Yani mana na Zulhijjah niya. Mingga siya sa kapagkaji. Uy. Mingga kapag umrah po na anytime. Apanya na uwan-uwan na okay magkapag-umrah itaw. Kujera mayaba na nagkapakay kapagkaji na kapag-umrahan. Yabi katatapan na siya pagkapunsal kita sa Pilipinas kapagkaji niya. Nandai kapag-umrah na pag-umrah. Then mo masuk asa ikasiyaw ka nung Zulhijjah na tupang magkapagangiw sa Arafah. At tupang ba tito na kapagaji. Na niyabi definisyon ng kapagaji na kapagangiw sa Makkah sa niyat na kapatunay sa ikalima kan rukunong agamatan ng agama Islam. Yani manana so al-Hajj. Ito kakailangan sa kanong mga Muslim bitaw kapag pagampagan na yan, nagkagina ikalima kanurukun ng agamatan ng agama Islam. Isa sa mga 5 pillars of Islam. 5 pillars o agamatan ng agama Islam. Tenganin itaw anong tamog yun. Di sa kanin mo ni Haji, mapakay mamasul sa kanin. Yanin mana na makustul sa kanin sa hadapan sa Allah Ta'ala sa rin to karas kanin mo ni Haji. Okay, na mga tao, adiyan pagkalaga, nakapalugati. Sa video na kapagkaji. Niya ba, ikadwa niya Agosto, na lukang ka, kailangan sa mga tao mga Muslim sa kapagkaji. Kaya yun na, ikalima kanurupunong agamatan ng agama Islam, kantenganin pagkalaga sa gasto sa sumumuli. Di pa makalaga, nakos yun. Kaya ba, doon niya ako siya na mitundog. So mabilisang backtrack doon. Ang pag-Hajj ay kumbaga isinugo. So requirement siya bilang Muslim kapag kaya mo, may abot kaya sa'yo. So may pera ka, siguro physically fit, mentally fit, kung ang sinasabi ni Sheikh. Pero kung hindi, if any of the three hindi kaya, kahit sandun sa 3, sir, no? Kung hindi mo maabot yung kahit sandun sa 3, hindi required sa'yo. Kung baga, hindi ka physically fit, hindi ka mentally fit, hindi ka financially fit. Kung baga, pwedeng hindi ka na required na mag-Hajj. Opo. Okay. So, pero kung may ka masoto bonito luan to ba? Tapos dataw mid-Hajj, ngini ganggung mula, sir. Umain ka, ada mong kortanan ka, kapaya po nilawasan ka, okay po ni pagitungan ka. Ngini manggula, umain ka di ka po badhadja, Muslim ka po, umain ka kagagan ka umbasan. Dapat kayo malusa daw sa hindi ka mautitibaban. Yan tabihan namin, sa na pamamaya ba kami, niyat ka, wala ka magkagay sa mga sabapin. Pagka di ka malusa sa Allah Ta'ala. Posible. Ito, ang damog yun na magkambuniyat sa kapagkagin na naisita na namugot pa ng kapagkagin pambuniyat. Tapi di makagkagi na admon dakwani na bahas sa Allah Ta'ala. Kasi posible din pala external yung factors, so gaya ng panahon ng pandemya, maraming na-cut na mga flights at grabe ang restrictions sa mga tao. Okay. Then, doon po, tuloy na po tayo doon sa sunod na questions, Sheikh. May diferensya po ang pag-Hajj ng babae at lalaki sa pag-perform? Inawagiban sa kapagkagi. Then, inawagiban sa kapagkagi. Pagampagan na yan na sa tawa Muslim. Tawa Muslim. Ikadua, na tawa para akal, di ka na nawa ng akal. Di ka na nabunag. Basta. Ikatululun, na tawa nabaligan. Nabaligan? Watan na nakabaligan di sa kapunihan. Okay. May so nabaligan na. May kapagkagagan na ito, nawagiban sa kanila kapunihan. Ikanadalas na al-qadiru ala masrufatil hajj. So, tawa pagkagaga sa gasto. Basta. So,
Maya ba sa kita no di pagkagaga naman. Kaya ginawa. Gusto. Tatan ka balikan di. Kapag nahulog po kayo doon, kapag nakuha nyo na po yung lahat, okay ang katawan, okay ang finance, okay ang niyat, may balak ka ng mag-Hajj, may diferensya po ang pag-Hajj ng babae sa lalaki sa Maman Dumabay? Wala. Da diferensya. Siya mo sa kapag iharam. Kapag ihram, kapag yung damit nila, yung... Mga mama, na nayan nila iharam na maputi adari ka na pinamanay. Kinabalkas. So mga babae, nayan nila iharam na lambong kapake maputi, kapake metam. Kapake metam. Nando, pagkatandong sila. No, pagkapati sila. So mga mama, na di pagkakupiya. Nando di pagkapanti. So, Pagkamrit sa mga mama. so mga mama, tabungawan, tubaga di silang pagkagkopya o... Kapag tabungawan to ma'am na namin ka nakapasag ka manihati. So, kapasa doon sa mag-arap doon sa Minas sa Kapulutel Kapulsay. Nato pa ba napaliwatan ka sa katabungaw? Siya sa mama, nanya number 1 na pagkiskis, galbo. So, kapake mo ni panggunting mo. So mga babae, di ka na paggalbo ka panggunting mo. Okay. Hindi ka pasa doon ba? Nato pa magkapakyan na patami sa iharap. Babae mama. Okay. Di man na pang-bukas na ba na pamanit. Magbihis na kasi tapos na yung pag-Hajj. Pero sa pag-travel po, paglakad po sa buong proseso ng pag-Hajj, may specific po na dapat magkasama po yung babae at lalaki or nagahiwalay po sila? Pwede magkasama. Kahit po sa hotel, pwede magkasama. Pero hindi nila nguraso ang tiwalay. Hindi kapag sa kanutiwalay, dahil timpo kapag-agyan to na kakarinya niya sa kapatid. Gaano katagal po ang pag-perform ng Hajj? So anong expected na pag-stay nila sa location pati pag-perform ng process? Minka siya sa kapag-agi na gamanat sa kanu ikadupundo ikasiyo kanu julhaji na din kapag kaya Ikasyaw, isa, dua, tatlo, Oo, apat, lima, ikasyaw. pito. taman sa kanu ikasapulo. 2 araw lang? Taman sa kanu ikasapulo. Kaya na taman na rin makatabi sa burgas. Na rin mapakaya di mapakaya kembilayan itu tiwalay. So tiwalay betul na sudi kena tiwalay kahit tadi kena rin kapag kaya di pun mapakaya. Maka makapagubeyan. Okay. Now, alhamdulillah sa pag-release ng episode na ito at June 29, either tapos na yung Hajj or last day na ng Hajj sa pag-perform, may Eid al-Adha, kumbaga, Eid al-Adha na yung celebration or tapos na siya or ongoing na siya. Sa Eid al-Adha, may mga pauwi na ng ang mga nag-perform natin ng Hajj, alhamdulillah. May mga yes, Eid al-Adha. Go. Eid al-Adha na siya sa kanu ikasapulo kanu Julhaj. Okay. Naisita na supani haji na makatangan sila no sa Mina. Sa yan pinaka mga gana dogay. Okay. Yan pinaka mogat na talugay. Hindi kapasa doon ba nagkapake bagulin. Kapake bagulin. So kasabay po natin sila sa Eid al-Adha, nag-pray, tayo lang nandito, to sila doon sa Mina. And pwede silang tumagal doon sa Mina bago sila umuwi. Sa pag-uwi na yun, may kailangan ba silang obserbahan pagka-uwi? May kailangan ba silang alalahanin? Or tayo na mag-welcome sa kanila pag-uwi? May kailangan ba tayong alalahanin? Or i-practice? Pwede rin. Ano po yun? Pero hindi na kailangan sa. Hindi talaga kailangan. Pero Okay. pwede rin. Ano po siya, sir? Nagkapagalaw ka nila. Uy. Kapag pagalaw ng pamilya nila.
So, naman ni Hajj. I-welcome sila. May mga napapansin po tayo, sir, kapag umuwi na sila bababa ng flight, suot pa rin nila yung mga ihram nila or nakaputi sila. May rason po bakit ganun ang pagbalik nila, sir? Yung kauli nila na dahil maiharampon sila. Sulot pa nila so mga maputi sulubilan kano kinadhaj nila. Hindi ka na nito kailangan. Okay. Kwan lang yun. Parang gusto lang nila iuwi. Hoy. Yan ang kubuhan nila. Importante rin ka o ka payag sa oras. Di ka na ito kailangan. Masarap. Okay. May iba pa pong mga sinasabing mga ginagawa after ng Hajj na hindi naman siya sunnah or hindi naman siya obligated. Way na bang gulambo ng mga tao? Ma-advise no wag masyado obserbahan or bantayan na hindi mo masyado gawin? Hindi nga na po man eh. Okay, so adan ba mga galabak na kinapasad Hajj? Di nilang dapat ang gulan kapasad Hajj. Hindi ka nakapasad ng Hajj na dati. Inisapoy ka nila. Hindi ka nakapasad ng sila man ni Hajj. Okay, balik na sa dating buhay. Balik na sa normal. Back to normal. Kumbaga, new normal. May kagi ka na sa pangalan ninyo. Oo, ma'am. Yun po ang tanong. Isang tanong din po yun, sir. Parang kunya maganda. Ano po ang utos sa paggamit ng Hajj sa pangalan? Kwan lang po yun. Is it Islamic? Is it Arabic? Ano po yung practice na iyon? Obligated po ba na gamitin siya? Ipamatukan na daw may kagi. Kapag tago sa Al-Hajj sa ngalan na tao, o ba na kagi kinapasad mag-Hajj? Hindi ka na obligasyon. Kanya po importante na nakakagi sa tao. Hindi ka na po na importante kapanawagan sa kagi. May sa ang mga nayaman na sikita namin si Honorable Mayor Al-Hajj. Ito obligatory. Kuan lang for, kumbaga parang tinatawag lang din na doc or sir or sheikh na mga ganun. Katulad din ng mga sheikh, dog. Si Ustad Dalamat ay inisapal ini kapanawagan to sa sheikh. Sa kanina po maka tendoy kedulatan ini salamat hasil. Yes. Din naisite sheikh salamat hasil. Sir, ganun. Ina na yaman na sekitar nila. Kagi. Damo po guli mo manong pagtawagan ta na pagka sa Hajj. Al-Hajj. Kaya di ka na paliwat. Okay. Hindi siya obligated pero parang naging culture lang natin na after mo mag-Hajj, kagi. Kaya na sekita na suada so yaman. At tama na rin makasupag sa kitab ko. Okay po. Nalaram na supag kita kitab. Okay. Dito katawad ka sa Hajj. Haji Usman atau kagagi Murad na daw na ikanap na supag ka ng agamat ka ng Islam. Copy. Kailangan. Copy. Well, alhamdulillah, yun po ang ating segment sa ating Essence of Hajj. Unfortunately, hindi po natin kaya magdetalyado masyado sa buong process ng Hajj kasi gipit tayo sa oras. Maybe in the future, inshallah, na topic din natin ng Eid al-Adha sa previous MHS Discusses. Pero yun po ang ating MHS Discusses segment ngayong araw na ito, ukol sa Essence of Hajj. Ulit, syukran sa Bangsamoro Darul Ifta sa inyong oras. Syukran Sir Omar sa inyong Sir Al-Hamid sa inyong oras, sa inyong knowledge, sa inyong ibinahagi sa episode na ito. Bago po natin matapos ang segment na ito, sir, may gusto po kayong message sa mga nakikinig sa ating radio program at nanonood sa ating live stream? Bismillahirrahmanirrahim. Ya pagapagan na yan, mapagalit na kapamnihan sa nilagol na kadukur sa Allah Ta'ala. Pag ninginitan sa Allah Ta'ala, kaliman wa Allah Ta'ala, kapagkagin nila, magpuli pun sila sa mga siya sa ingat, mga pamilya nila, nadahon mga baya-baya nila. Baasan mo Allah Ta'ala sila, sa
at kinatunay nila sa kanang ikalima kanang rukuno agama Islam. Nando pa ganin tanong sa Allah Ta'ala ang kita nurapan magkagayi na magkagayi po inshallah. Inshallah. Nasiyaw taman, apuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muli, ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Joy, Ria binti Maran Muhammad. At kami po ay nagpapaalam na sa MHS Discusses segment na ito. Wassalam. At mga kabalay, yan po ang naging pagkikipanayam ng ating kabalay na si Ria. Napakaganda ko ng kanilang usapan at nalaman natin kung ano nga ba ang esensya ng Hajj. Kailan ba tayo dapat na mag-Hajj ang bawat isa sa atin bilang mga Muslim at naipaliwanag din sa atin kung paano nga ba yung sinasagawa itong Hajj na ito at anong kinalaman sa Eid al-Adha. Unfortunately, hindi kami masyado nagdetalye doon sa actual performance ng Hajj dahil grabe niya kasi ang dami niyang detalye para pag-usapan at maraming terms na kailangan balik-balikan kapag ganun kami ka-deep sa usapan na yun. So, kaya doon kami nag-focus sa do's and don'ts ng Hajj at yung mga usual general questions. And inshallah, baka one day ma-focus natin ng Hajj na process mismo, but hindi yun ang episode nito. Okay, sige. Okay, so yun po ang naging pagkikipanayam ng ating kabalay na si Ria. Kasama ho si Bangsamoro Jurist Usman Alhamid ng Bangsamoro Darul Ifta at yun po nalaman natin kung ano nga bang esensya ng Hajj and of course ano ba ang dapat gawin at hindi dapat na gawin during Hajj. Ayan. Yung pinakamahalaga po ang malaman natin yan para ho maingatan natin yung mga don'ts at magawa natin yung mga do's. Ayan. At ngayon, dahil tapos na po ang ating MHS Discusses at sumusuntok na ang ating oras, tayo po ay dumako na sa huling bahagi ng ating programang MHS Delivers at isa rin po sa mga pinakahihintay niyong segment ng ating programa kung saan nag-enjoy kayo. At yan ay ang ating AKK portion. Narito muli ang ating kabalay na si Ria para sa ating 3 magical questions. Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. At without further ado, ang ating unang tanong, nagaganap ang Eid al-Adha sa anong araw sa Hijri calendar? Ay, nako, I'm sorry, umanda ka na. Sige. And second question, sa listahan ng mga obligadong mag-Hajj na ibinigay ni Sheikh, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Nako. Mga obligado. Obligated. Napakadali. Yes. So, Siguro yan yung umabot ng 200,000 ang pera. Ay. 200,000 lang? Good luck! Dahil sa ngayong panahon, sige. Makakuha ka ba ng flight paalis ng Manila, papuntang Manila? Kaya nga. Ikatlong katanungan ka ba rin, Larry? At ang ating ikatlong tanong. Kanina, binanggit po natin na nag-awarding na ang MHSD sa mismong mga benepisyaryo ng mga konkretong housing units. 2 lokasyon ang ibinahagi sa ating bagbabalita. Magbigay lamang ng isa. Bakit isa lang? 2 na. Oh, sige, yung 2 lokasyon na inawardan natin ng pabahay na nabanggit doon sa ating balita. Ano Ano ba yung pa? isang balita yung naabutan nila? Kaya nga. Kabalay na Ria, ano ba? Yung barangay lang? Okay na? I see! Pwede, barangay, pwede yung... Oh, Sana bang madali kung province ang sabihin nila? Ay, nagkataong Backward na kayo pareho. sa aming news. Kabalay na Ria, kabalay na Hamsay, nagkataong pareho ang first letter ng 2 barangay. Oh, sige. So yung Yeah, dalawang sorry, so yeah. yung barangay, Kung ano? so yung barangay, yung pangalan ng 2 barangay na naawardan ng 50 ba? 50-50 ba sila? Pati yung barangay. Yeah. Yung din ang first letter. Ayan na. Walang sasagot sa question 3 ako. Ako magsabi. Question 1 and 2 lang siguro masagot nila ngayon. O, diba? Kabalay na Ria, baka makalimutan natin,
paano nga ba magpapadala ng kanilang kasagutan ng ating mga texters? So, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang unang tanong, ano bang unang tanong? Anong araw sa Hijri calendar nagaganap ang Eid al-Adha? Second question, sa lahat ng obligado mag-Hajj, magbigay lamang ng isang katangian. And third question, ibigay ang 2 barangay na nakatanggap ng pabahay na nabanggit kanina sa ating balitaan. That's right. Isa Okay. sa mga barangay kabalay na rin. 2. Isa sa mga barangay. Gusto ni Ate Sally, 2 ang ibigay nila. Alam niyo, may ano ako. May tip ako sa inyo. Pwede nang bisitahin ang ating ang ating social media pages. Shout out. Okay. Okay. Diba? Baka magkakataon pa. Pero pag nahuli kayo, hindi kayo mananalo. Okay. At dahil dyan, tapos na ho ang ating KKK portion at yun na rin po ang hudyat ng ating programa ho ay magtatapos na rin. So dahil sumuntok na ho ang ating oras ngayong araw na ito, kailangan na ho natin mapaalam sa ating 124th episode ng ating programang MHS Delivers ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHS team, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating napakabait at of course, napaka-supportive din na Deputy Minister, walang iba kung hindi si Sir Alvin Asiri, at kaakibat ang ating ever-coolest Director General ng MHSD, none other than Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina, Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamorom Sari Pala. At sa ating mga kasamahan sa ICS Technical Staff, Sir Datonaz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ngalan ng ating mga kakibat sa DXMS Technical Staff, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. okay, ayan po. Maraming salamat sa inyo, Kabalay na Hamsari at Kabalay na Ria. At ito po ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah na lagi po nagpapaalala na kapag tayo po ay may mga trabaho isinasagawa, isaalang-alang natin itong ating hashtag dahil applicable ito sa lahat po natin, applicable itong ating hashtag sa lahat po ng Bangsamoro at sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang hashtags natin ay hashtag trabaho ko, ibada ko, Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. and hashtag building community, building umma. Ayan po ang ating mga hashtags. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Narito po kami para magpaalam sa inyo. At tuwing Huwebes, tayo po ay nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.